Magandang gabi po muli mga kababayan ko, mga karilto kabayan ko. Ito po muli ang inyong kabayan sa Saudi Arabia, Kubar, si Chris Villanueva po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung hindi ko po alam kung nailagay ko po rito sa sa vlog ko. Meron po kasi ako nalagay dun sa sa Facebook ko dati. Sabi kong ganun sa Facebook ko, para kasi maraming mga Pilipinong mga DDS po talaga na sobrang sobrang ewan ko, sobrang sa sobra po nilang kapanatiko kay Digong, hindi po nila hindi na po sila nag-iisip. Kumaga parang nawala na po yung logical thinking po ba nila. Lahat po sinisisi po sa sa present government po natin. Katulad po ng nangyayari po na madumi po yung paligid, marami magnanakaw, marami po daw drug addict sa sa nagkalat po ngayon kumpara mo kay panahon ni Digong. Eh, ang sabi ko po dun sa vlog ko, ang po yan, kunyari, ang lugar niyo po, sa Manila, ang lugar niyo po madumi, tapos marami po nagkalat na mga basura, tapos maraming mga drug addict, maraming mga krimen. Eh, hindi po kasalanan ng yan, hindi po kasalanan ni BBM yan. Ang may kasalanan po dyan, direktang may kasalanan po dyan, ang ang local government po ninyo. Kasi ang may local government po kayo, kaya nga may local at national. Kapag di na po kaya ng local government, saka po papasok dyan ng national. Kaya kung napansin nyo, hindi maepa lang hindi po maepa lang presidente. Kumbaga parang pinangungunahan yung mayor. Kasi alam niya, may tiwala siya sa local government, yung parang yung sinabi niya, di ba? Diyan sa campaign. Kailangan muna, may local government muna umasikaso diyan. Pag di na po kaya ng local government, saka po papasok ang national government. Now, tignan po natin yung yung nangyari po sa Manila po ngayon. Nung umupo si Isko. I-share screen ko lang po ito. Nung umupo si Isko sa Manila, nagbago po yung Manila eh. Panoorin po natin yung video po ni Junrel Lander. Ay, mas maganda po yung yung video ni ni Cedric. Sino ba yun? Cedric Bolo. Hanapin po natin yung po niya, pinaka-latest po niya. Pinapalo ko to si Cedric Bolo kasi parang araw-araw po yata meron po silang meron po silang ginagawa mga paglilinis po sa sa Manila. Talagang ko po talaga sobrang nilinis po talaga yung yung Manila po talaga, walang sinasanto eh. So po tayo ng isa lang to. Tingnan po natin to. Panoorin po natin to. Ito po isa sa mga operation po nila. So mga tinatanggal po nila yung mga lono po dyan sa mga sidewalk. Ang sidewalk po kasi sa Manila, na po, sa sobrang balahura po ng mga taga Manila, wala nang maayos na bahay. Pati po yung kalsado, binabalahura nila, ginagawa nila tindahan, o ginagawa nila extension ng bahay na parang pag-aariba nila. Eh yung mga chairman po dyan, na dapat po sana nagsusumbong sa local government para maayos po yung lugar nila. Eh wala, hindi po nila kaya. Eh ngayon po nagkaroon po ng bagong mayor. O so, isang sumbong lang po ng chairman o mga concerned citizen po dyan, pumupunto po yung DPS ng Manila City Hall po para linisin po yung lugar. Tignan nyo naman po yung skinny, po yan sidewalk po yan. And yet, ginawa po nilang tindahan. Tapos, ang dami-dami pong nakakalat. Tapos, syempre, hindi lang po yun yung makikita po natin. Kapag nakita mo po yung ibang kalsada ng Manila, kahit sa island po yung island po tinatawag yung in-between po ng yung papunta. Yung island na pagitan po yan ng magkabilang kalsada po ba para hindi po nagiging two-way po yung daan. One way lang po. May papunta sa Ilaya tapos papunta po sa Caloocan, ganun po yung mga daan. Pati yung mga bahay, mga island po na yun, ginagawang bahay, mas po yung mga tulay, ginagawa pong bahay ng mga adik. So bakit po nagkakaroon ng maraming mga krimen sa lugar? Kasi napapabayaan yung napapabayaan yung City of Manila eh. Yung mga responsible na diyan, na mga chairman, mga barangay chairman, mga barangay kagawad, wala po. Kumbaga parang nagdaan lang po sila yung parang lang, parang nakapiring po yung mga mata po nila. Hindi po nila tinitignan yung iba po kasi tinitignan sa tinititigan po, di ba? So, wala po silang nakikitang mali sa lugar po nila. Kahit tignan nyo naman po yung itsura ng yan isa pa lang po yan
Kapag nakita niyo pa po yung ibang mga ano niya, mga post ni Cedric ng news creator. Napakadami po niyan, sobrang napakadami. Napakadugit po ng Manila. So ngayon, tignan mo pati yung tignan mo nilalagyan po nila ng di ba? Ng parang ginawa nga po nilang property yung ginawa po nilang property nila yung ba? Yung iskinita po diyan. I mean yung sidewalk. Dapat hindi po ganyan eh. So nagkaroon po ng bagong mukha po ngayon yung Manila kasi siguro sabi ni Isko bago ako umupo, gusto niya na makita na na maging malinis yung lugar. So ayan po yung nangyari. Yan po yung nangyari, nililinis na po yung lugar po ng Manila. Nililinis na po yung lugar ng Manila. So parang bago po sa sa mga taga Manila. Yan po yung sinasabi ko na yan po yung sinasabi ko na nasa mayor po yan tsaka sa chairman po ng lugar. Wala po sa Pangulo po yan. Kasi kung yan po, pati pagpapalinis po ng mga lungsod, ipapasa nyo po sa Pangulo. Eh, di dapat, wala na pong mayor, di ba po ba? Wala na mga mayor ng lugar. So, tignan pa po natin yung iba. Yung mga ibang pinost si Cedric. Kasi yan sa palengke, palengke lang po yan ha. Yung mga napanood ko, maganda rin po yung niya, mga video niya eh. Pati po yung mga tulay. Kala niyo po ba pati mga tulay tinitiran po ng mga adik? Ba, wait po. Hindi ko na po makita dito. Sundan niyo na lang po si Cedric. Ayan po. Si Cedric Bolo. Maganda po yung mga niyan eh. Mga sinishare po niya eh. So, aside from that, meron din po tayong kinuha ko lang po medyo na-intriga po ako dito sa mga sinabi. Sobrang kabobohan po talaga ng mga DDS po talaga eh. So, meron po silang sinasabi po rito na wait po. May sinasabi po silang rito na pati kapag po talaga kapag ang leader po talaga ng na sinusundan po nila mahina po yung utak. Mahina rin po talaga yung utak ng ng mga po nito, mga supporters po nito. Pakita ko lang po sa inyo. Meron po kasing nakatawa po sa akin ng pansin yung mga nag-post po nito. So ito po, may nag-post dito. Sabing ganun niya, kapag nangutang ka, dapat may proyektong makikita. Ang tawag doon, foreign funded. Bakit sa 16 trillion, ang utang, wala tayong makita. Di ba po, kung titignan mo po yung yung premise po nito, yung 16 trillion po, akala mo, nagmula lang po yun sa panahon po ni Digong, panahon po ni BBM. Yung 16 trillion po na to, kung di ba naman saksakan po talaga ng BOBO po yung mga follower po ni Sara Duterte. Kasi nanggaling po sa vice presidente. Kumaga parang pinalalabas po nila, nautang po ito ni BBM, ni 16 trillion po na to. Hindi po ba nila alam, ito po yung pinagsama-samang utang ng Pilipinas mula pa ng panahon ni Quezon. Manuel L. Quezon po hanggang sa Pangulong Marcos. Magkano po ba diyan yung inutang ni Duterte? Di ba 7 trillion? Kung po natin yung logic ni Sara at mga niya, mga bulag na taga-suporta po nila. Nasaan po yung mga proyekto po ng 6 trillion na budget po na po nila. So itong 16 trillion po na utang ng Pilipinas, uulitin ko po, utang po ito mula ng panahon ni Quezon hanggang sa panahon po ni BBM. Hindi po si BBM lang po yung nangutang po nito. Huwag niyo po ipagkamali. Mali po yung sinasabi po na hanapin po natin sa 3 taon ng Pangulo, tatlong taong panunungkulan ng Pangulo, hanapin po natin sa kanya yung 16 trillion. Kabobohan po yun talaga. Sobrang kabobohan po talaga yun na pinalalaga po ng mga DDS po. Now, meron pa po ditong isa. So pag wag kayo masyadong bobo. Yung 16 trillion po ulitin ko po. Utang pa po yung mula ng panahon ni Manuel Quezon hanggang sa panahon po ni President BBM. Yung 7 trillion po doon sa panahon po ni sa panahon po ni ng pompo yung si Duterte po. So meron pa po rito isa pa pong kabobohan po talaga. Napakaubod po talaga ng bobo ng mga ng mga DDS na hindi po nag-iisip. Di ba? Ito po may tanong po rito BBM na isa kasi may nakalagay po rito sa PTV News. Ito po yung nakalagay.
Babasahin po muna natin. No trace of illegal substance in destroyed 9.4 billion seized drug, PDEA. So sabing gano'n ng ano, ito pasikatin natin to si Versatile Mat. BBM na isa ng mga sinunog ng droga na nakumpiska sa Tarlac na bilyong halaga. Nasa na yan? Kumalat na sa merkado. Ang sample ng abo ay negatibo, PDEA. Wala ka na lang SONA. Diba? Napakaubod ng bobo talaga. Nakapag-BO-BO, maiinis ka po talaga sa sobrang kabobohan eh. Natural po, kapag sinunog po yung droga, tinitiyak po yan na wala na po talagang trace ng droga. Ano pa yung sense na pag sunog ng mga droga kung meron pa rin naman trace ng droga? Diba? Ang laki ng kabobohan po talaga. Diba? Nakakaano yung utak po talaga nasa talampakan. Wala nang ano po ba? Hindi na po sila nag-iisip sa sobra po nilang galit na galit po sila sa Pangulong Marcos. 'Di ba? Pati po ba naman yung ganitong kasing ka-logic na napakasimple lang po dapat na isipin po natin. Ay ano bang dahilan bakit sinusunog yung droga kung magkakaroon pa rin po ng trace ng droga? 'Di ba? Parang ano ba? Hindi ko po alam po talaga. Ay nako. Mga DDS, magano naman kayo, mag-isip naman kayo, nakakaya naman kayo. Nakakaano naman, kami lang nag-iisip para sa inyo eh. Okay lang yung hanapin niyo yung mga nakurakot ng gobyerno, basta lang meron po kayong trace. Wala naman pong problema doon. Lahat naman po tayo. Gusto po natin na maging accountable po yung mga natin, mga government official po natin, lalo na yung vice presidente, ang ating presidente, mga congressman, di ba? Pero yung mga pagtatanong nyo ng katangahan, kabobohan, keep nyo muna na paghahalataan kayong si Versatile Mat, ang tanga rin, nakakaasa rin, di ba? Mga ganun ba? Ang bobo eh. Tapos yung 16 trillion na hinahanap nyo sa kay BBM, hindi lang naman si BBM yung nag-budget ng 16 trillion. Kay Manuel L. Quezon pa yun. Dapat hindi nyo hinahanap sa patay kung wala kayong nakikitang project, di ba? Ang tatanga eh, nakaka-high blood. Kung wala po kayong makitang trace o project ng 16 trillion, edi sana hindi na po nag-exist yung bansa po natin. May mga trace po tayo, nandiyan po yung mga pabahay natin, yung mga tulay na ginagamit natin, yung mga port, mga seaport, 'di ba, mga schools. Mga ginagamit po 'yan sa bansa po natin eh. Although hindi po lahat natin nakikita directly kasi hindi naman po along the way naman po, 'di ba? Napapakinabangan din naman po ng mga Pilipino. Pero hindi po natin sinasabing walang may corruption. May mga project. Huwag lang tayong maging bulag-bulagan sa mga di sana kung walang project ang gobyerno po natin. Nasa Stone Age pa po tayo o panahon pa po tayo makikita mo yung mga bahay natin panahon pa ng Kastila, 'di ba? Mga ganun ba? O kaya, naabutan po natin panahon yung mga kung ano po yung nangyari ng panahon ng World War II. Ng World War II. Yung pa rin po yung inaabutan po natin. Walang kumbaga parang walang infrastructure tayo nakikita, di ba? Huwag tayo magpakatanga. Di ba? Mga ganun ba? Mga simpleng mga simpleng bagay lang na dapat gamitan ng utak na hindi pa ginagamitan ng utak. Bibig lang at saka yung magmeme-meme ka lang. Tatamang pabalik po sa iyo yan. Di ba po? Anyways, yun lamang po. Pangalawang kong vlog na po ito. Nakita ko lang po medyo nakaka-ins lang po yung mga ka-BO-BO po na mga DDS po natin. O sige po, magandang hapon po ulit at magandang gabi po sa Pilipinas. Mag-ingat po tayong palagi. Ito po muli ang iyong Career Talk Kabayan, Chris Villanueva. Peace.